Narito po akong muli, si Abby Macesar, ang inyong lingkod sa mga makabuluhang talakayan. At AJ Veras naman po ang walang sawa ninyong karamay sa pagsulong ng mga isyong pangkarapatan. Ito ang Talakayang Kulasa! Naku, 6 na buwan na lamang pala at eleksyon ng muli. Sana naman ay nakapagparehistro ng ating mga listeners ngayon, di ba Abby? Tama ka dyan, AJ. Para po sa kaalaman ng lahat, noong October 31 po ang last day ng registration para sa mga nais bumoto sa darating na eleksyon. Sa tingin ko naman ay sapat na ang 17 months na binigay sa atin ng COMELEC para makapagparehistro. Sang-ayon ako dyan, Abby. Nakita ko nga sa balita na talaga namang ang daming humabol sa last day of registration. Nakakatuwa na maraming Pilipino ang gustong bumoto, pero sana ay sa susunod, gamitin natin ng responsable ang inilaang panahon sa atin para makapagparehistro para na rin maiwasan ng hirap at gulo. Naisip ko nga, AJ, paano kaya ang kalagayan ng mga kapatid nating senior citizens at persons with disability sa mga ganitong sitwasyon? Noong Hulyo nga ay nagsagawa ng satellite voter registration and validation ang COMELEC sa mga shopping malls sa Metro Manila at nakita na mababa pa rin ang bilang ng mga kapatid nating PWDs na nagparehistro. Ito raw ay dahil sa pagbugso-bugsong pag-ulan noon at sa kakulangan na rin ng information dissemination. Dito sa ating bansa, mayroong tinatayang 5.91 milyon ang bilang ng senior citizens at halos 1.5 milyon naman ang mga kapatid natin kabilang sa PWDs. Sa lahat ng mga isyu tuwing panahon ng eleksyon, bihira lamang tayo makarinig na may kinalaman sa dalawang nabanggit na sektor. Ngunit, hindi ba ibig sabihin nun ay walang isyong kinakaharap ang ating mga kapatid na senior citizens at PWD sa ganitong panahon? Dito sa ating programa, walang isyong hindi nauungkat. Tama ka dyan, AJ. Kaya't halina at simulan na natin ang ating talakayan. Atin pong makakasama ngayon sina Director James Jimenez ng Education and Information Department ng COMELEC, si Director Mateo Lee Jr., ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs, si Mr. Rex Montilla at Mr. Wally de la Cruz, mga kapatid nating PWDs, at ang mag-asawang sina Mr. Emilio and Mrs. Perla Pascual na kabilang naman sa senior citizens. Magandang umaga po sa inyo. Umpisahan po natin ang ating talakayan sa ating mga kapatid na PWDs at senior citizens. Sa mga nakaraang eleksyon, paano nyo po na mailalarawan ang proseso ng pagpaparehistro o pagpaparenew ng inyong voters information? Magsimula ho tayo sa inyo, Mr. De La Cruz. Sa kondisyong parehong maikli ang inyong mga kamay, paano po ang proseso ng inyong pagpaparehistro o pagpaparenew? Ayun, mayroon akong assistance, yung ate ko. So, malaking tulong yung may assistance ka rin. So, bali siya yung nagsulat para sa akin. So, yun lang yung, yung nag-register po ako. Kayo naman ho, Mr. Montilla, ano po ang inyong kondisyon at paano nyo rin po mailalarawan ang proseso ng inyong pagpaparehistro? Nung nakaraang taong kasi wala ako dito sa Pinas, nasa abroad ako. So, kaya hindi ako napag-registered. May mga pagkakataon, nagtawag ako tungkol dito sa registration pero wala akong oras nung panahon na yun kasi talagang hectic yung oras na yun. Kasi bansa kasi talagang puro trabaho, ganun. Pero meron naman pong mga pagkakataon na maaari po kayo makapagparehistro bilang mga voters po ng ating bansa po. Tingin ko meron. Yung alang, wala akong walang nagyaya sa akin. Ayun. Wala po nagyaya. Ano po nagaya? Walang, hindi ko alam kung paano kasi first time ko lang kasi mag-abroad nun so hindi ko alam paano ang proseso ng Pero kung bibigyan po kayo ng information about... Ay, sige po.
May gusto po ba kayong isabi? Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na malaman po na merong mga registration sectors po doon na para bumoto po, may posibilidad din po ba na maging voter po kayo? Oo. Maganda 'yon kasi ano eh, kahit na kasi ang bawat isa naman, naniniwala naman ako ng bawat isa sa ating karapatan natin bumoto eh. So kung nagkaroon lang ako ng pagkakataon, pwede. Ayun. Pagkakataon lang talaga. Oo, yun lang. Kayo naman po, sa inyo pong mag-asawa, kayo po Mr. Romeo and kayo sa inyo pong mag-asawa po, paano niyo naman po ma-describe yung karanasan niyo po bilang mga nagre-rehistro po sa pagboto? So bilang namumuno po ng senior citizen ng aming barangay 730 dito po sa District 5, at the same time zone president po ako ng zone 79 ng District 5. Ang aking pong experience po sa pagre-register in myself, sa akin medyo madali pa dahil ako po ay nasa 63 years old. May nasa kalakasan pa po ako. So ako po ay nag-validate dito po sa COMELEC office dito po sa Aroseros dito sa Maynila. Pero sa aming mga kasamahan naman, may mga monthly meeting na po kaming ginaganap sa mga senior citizens sa aming pong barangay 730, na kung saan ay isa pong tinatalakay ko rin po o binibigyan ng awareness ang aming mga miyembro ng mga senior citizen na may magaganap na mga registration at ang pangangailangan bumoto at ang karapatang bumoto ng mga may edad na. So wag na sanang masayang po ito dahil ito ay napaka-importante, lalo po sa amin na ilang panahon na lamang po ang aming pagkakataon na maghalal ng ating pinuno sa ating bansa. Kung yun nga po, dun po sa tanong namin na kung may sa mga karanasan niyo po, ano po ba yung mga particular na pinagdadaanan niyo po during registration po ng ano? So sa aking naobserbahan at nakita, lalo po ako pumunta dito sa satellite, dito sa SM Manila, napakahaba po ng pila. At napansin ko po, doon ko lang nalaman na mayroon po parang limit ang mga computer po natin sa 800 registrants. Ang nakapila po ay more than 2,000 po. No, yung araw din po, yung mga last 3 days po ng ating deadline ng ating registration. Kaya hindi po lahat ay makaka-accommodate. Pasalamat lamang po na meron po tayong senior citizens lane na kung saan ay binibigyan po ng prioridad. Kaya lamang po, iilan-ilan lamang po ang dumarating ng mga senior citizen. Maaaring sa kalayuan ng lugar, no, isa sa mga problema, kalayuan ng lugar, pagpapunta, especially sa District 5, na kung saan malalayo rin. Pupunta dito po sa siyudad ng Maynila, sa may katabi ng City Hall, SM Manila, yung pong satellite na itinalaga po doon, maaring may kahirapan po, lalo na po yung mga nasa bedridden stages at doon sa mga talagang may sakit o sickly. Kaya siguro yun po ang mabigat na suliranin. Nais din po nilang bumoto, pero yun po yung mga pagkakataon na hindi po nila makayanan because of yung physical capability po nila na wala na po silang gaanong lakas para pumunta po sa lugar ng mga lugar ng pagpaparehistro. Paano nyo naman po ma-describe yung gaano yung paghihirap po ng mga senior citizens po mula po sa pag-register papunta po sa pagboto mismo sa election? Ayan. Actually, sa mga previous elections, sa nakikita ko po sa mga senior citizen, kuminsan talagang iilan lamang po yung nakakarating mismo sa during election time. So most likely on this year or next year sa 2016, baka medyo madoble o madagdagan pa ang mga senior citizen na magpa-participate po dahil po sa ating COMELEC awareness program na itinalaga po nila sa ating bansa. Kaya lang po, yung iba talagang hindi po makasunod. So during the election time, mapapansin po natin, mukhang nung ako po ay nung nakarang election po, hindi pa po ata ako senior citizen at that time, pero wala po akong napansin na special lane para sa mga senior citizen during election time. Unlike now, na nabibigyan pansin po ang special lane, even sa transportation, sa mga restaurant, at maliban lang sa akin na obserban sa government
health center na kung saan ay hindi ko po gaang nakita yung respeto ng binibigyan po ng prioridad ang mga senior citizen for their health check-up. Kaya sa COMELEC at nakita ko nang po binigyan pansin po ng COMELEC ang mga PWDs at the same time mga senior citizen para makapag-participate po kaming lahat sa napaka-importanteng halalan na darating po. Okay po, salamat po sa ano po. Para naman po sa mga PWDs natin, ano naman po yung kalagayan ng election po na na-oobserbahan niyo po sa pananaw ninyo? At saka sa mismong araw po ng eleksyon ng mga nakaraang taon, paano po ang itsura ng pagboto nyo? Simula sa pagpila hanggang sa mismong pag-fill up ng mga forms. Ako yung time na bumoto ko, nasa second floor pa yung pangalan ko, tapos hinahanap-hanap ko pa. So yun yung sa part ko, mahirap yun. Naganap pa ako, umikot pa ako. Pero hindi na ako pumila, binigyan na naman nila ako ng priority with the senior citizen. So yung pila ng senior citizen at saka yung PWD, yun, isa lang. Tapos priority kami. Priority kami mga disabled, mga senior yan. So yung time na yun, ayun, nakaboto naman kami. Ako binigyan ako ng assistance. NCD. Siya yung nagsulat para sa akin. Kung ano yung mga sinasabi kung ano yung tama, kung ano yung gusto kong iboto. Yun lang. Sa inyo naman po, Mr. Montilla, ano pong naging karanasan niyo po? Hindi ako bumoto nung kasi nasa ibang bansa. Pero ako yung nun. obserbasyon nyo na lang po, dun sa mga nakaraang election po, nakabilang po kayo. Sa akin, yung nakaraan, nung huling-huli, ang observation ko, okay naman kasi sa eskwelahan naman kasi ginanap yun. Kaya may mga assistance kagaya ng mga PPCRB. So lahat sila, handa nang tumulong nung araw na yun. Sa tingin niyo po, ano po yung mga iba pa pong problema na sinasabi sa inyo po ng Mga mga kapwa niyo niyong po. PWDs? Yung sa akin, yung umaakyat pa sa hagdanan eh. Ako, nasa second floor pa yung pangalan ko. So dapat meron dapat nakahiwalay kami doon sa mga boboto. May special kami. Na dapat nasa baba lang o nasa ground lang para di na kami mahirapan. Umakyat pa. Yun. So, para naman po sa inyo, ano naman po yung mga naririnig niyo rin po na mga problema na sa kapwa senior citizens niyo po na may concerns din po dun mula sa registration hanggang sa election po? Actually, maganda po yan na kung saan yung mga feedback po na nakukuha po namin sa kapwa po namin mga senior citizen ay yung kung paano po sila mapapadali, no, at mabibigyan pansin during the election time. Natapos na po yung ating pre-registration. Ngayon naman po, we are going now to the actual election. So sana mapaghandaan po natin sa ating pong dating election na ang mga senior citizen ay mabigyan pansin po sa pamagitan po ng tama po ang ating kapatid na hanggat maaari meron po tayong centralized senior citizens polling place nasa ground floor lamang po na hindi na po sila umaakyat, no? Kasi especially yung mga edad 75 pataas, napakahirap po sa nila yung umakyat pa. At sana po may handa rin po na magkaroon din po tayo ng standby mga wheelchairs ho ba na kung saan pag may dumarating na senior citizen na nakita po natin agad-agad para madala po sila sa polling places. At magkaroon din po tayo ng mga standby medical team, mga volunteers if in case na may mahilo, no, sa dami ng tao, bugso ng tao, hindi po tumatagal ang mga nakakatanda po, no, irritated po sila, no. At pag hindi nila makayanan yung bugso ng maraming tao sa init siguro, kaya kuminsan tuloy-tuloy na nagkakasakit. Kaya kung ito po ay mabibigyan pansin po ng ating gobyerno, ng ating COMELEC, ay mas mapapadali at marami po ma-encourage ng mga senior citizen this time na sasali o magpa-participate sa ating pong eleksyon. Para naman po sa PWD, Mr. De La Cruz, Sa na inyo sabi po- niyo po kanina, yung iba pong kapwa niyo PWD, umakit pa po sa taas. So, nung nakaraang election, wala pa rin pala sa ground floor yung pagboto. Wala pa. Yun. Kung ano yung nasa listahan, hanapin mo po kung saan yung pangalan mo. Doon ka boboto. Yun yung concern namin. So, sa tingin niyo po, Mr. De La Cruz, paano naman po yung obserbasyon niyo dun sa mga naka-wheelchair naman po na PWDs? Paano sila aakyat sa Ano po taas? Sa tingin ko kailangan nila ng assistance. Assist. Pag nabubuhat to, paakyat.
meron bang umaakyat sa second floor ng mga Naka-wheelchair po. Ay, wala akong, yung time na yun na bumoto ako, wala akong nakitang naka-wheelchair. Opo. Para naman po sa inyo po, Mr. Director Mateo Lee Jr., ano-ano naman po yung mga ano po yung mismong prioridad niyo po bilang kasapi po ng National Council of Disability Affairs? Ano po yung mga naririnig nyong complaints po galing sa mga miyembro po ng inyong organisasyon? Una sa lahat, ipakilala ko lang yung organization namin. Apo. Government Sige po. agency kami, National Council on Disability Affairs. At agency kami ng DSWD. At gusto kong sabihin sa inyo, BN and AJ, Apo. may batas na tayo, 10366, na nire-require magkaroon ng accessible polling place, no? Siguro di-discuss yan later on ni Director James. Kadalasan kasi ang problema ng persons with disabilities pag araw ng eleksyon, sa registration hindi pa masyado yan kasi medyo ang registration pwedeng ginagawa sa mall, pupunta sila doon, medyo accessible doon. Yung iba pwedeng diretso, may assistance talaga kasi required naman. Pag ikaw ay pupunta at wala kang assistor, pwede kang humingi ng assistor, no? Pwede kang suportahan ng any staff sa COMELEC sa registration. At pagdating naman ng botohan, meron naman yung mga election BEI, no? Yung Board of Election Inspectors. Sila pwede sila mag-assign kung sino pwedeng mag-assist sa isang person with disability. Pero kadalasan ang nangyayari, yung building hindi accessible. Maski senior citizen, saka person na wheelchair, nahirapan sila umakyat doon sa kanilang mga presinto, sa botohan nila. So, paminsan, i-request, ibababa yung balota, hindi papayagan ng COMELEC yun kasi hindi pwede. So, nangyayari, nagkakaroon ng irritation, nakikipag-away yung person with disability. At sasabihin niya, hindi nga siya makaakyat at hindi pwede naman siyang, ayaw din niya magpabuhat, no? Merong ganon, no? Pero yung iba naman, pwede rin buhatin sila. Pero kung minsan, pagka napapakiusapan ng COMELEC at nagagawan sila ng solusyon. Pero ngayon, sa bagong pamamalakad ng proseso, dapat yung person na botante, persons with disability, dapat kung gusto niya sa baba siya bumoto, dapat mag-upgrade siya ng record niya. Mag-register siya doon at sabihin niya person with disability siya para mailagay siya doon sa accessible polling place. Mailipat yung kanyang pangalan doon sa accessible polling place para nasa ground floor na sila. So, kung ginawa nila yon, hindi na sila mamumroblema na pag-akyat pa sa mga second floor or upper floors ng ating mga school buildings, no? Kung saan sila boboto. Maliban lang dun sa ibang person with disability na hindi nag-upgrade at gusto nilang mag-continue dun sa sarili nilang presinto, okay lang yon. May option sila doon. So kung gusto pa rin nila umakyat, okay lang. Ngayon, yun ang mga bagong proseso na sakasakali, yung problema ng madalas namin marinig kung araw ng eleksyon, lalo na nung nakarang eleksyon sa Makati, ang dami nagko-complain sa Makati, Director James. Maraming nagko-complain dito sa Manila, tinatawag sa amin ng Radyo 5. Kaya yung problema na yon siguro pagka na in place natin yung implementasyon ng Republic Act 366, accessible polling place, baka mabawasan yung mga nagko-complain na persons with disability tsaka senior citizen. Pero I'm sure hahaba pa rin ang pila sa presinto kasi marami yung senior citizen at ilan lang yung person with disability. Pagsasamahin kasi sila dun sa accessible polling place. Yun ang senaryo na natatanggap ng National Council on Disability Affairs magmula pa nung kami bumoboto. Ako rin bumoboto ko, so procedurally wala akong problema.
Pero Director Lee, maaari niyo po bang bigyang linaw yung iba't ibang uri ng mga disabilities at anong klaseng assistance ang authorized ng COMELEC? Ang lahat ng persons with disabilities, deaf for example, may hearing impairment, hindi naman kailangan siyang, pwede siyang magsulat mag-isa eh. Kasi ang COMELEC sinasabi naman nila sa batas, basta if you can prepare your ballot on your own and cast mo yung ballot, pwede yon. Hindi siya considered as disabled voters, no. So yung mga deaf, kaya nila yon basta nakapag-aral sila, literate sila, or kung hindi man sila literate, pwede naman silang bigyan din ng instructions, no, kung paano bumoto, katulad din ng mga illiterate voters. So yon, walang problema masyado yon. Ang problema lang doon yung access to information. Basta may paliwanag mo lang sa kanila yon, okay na. So kung may sign language interpreter ka, madali na silang makaka-participate sa voting procedure. Number 2, yung mga walang kamay, katulad ni ito nangangailangan sila ng assistor, no? Yung magsusulat, katulad din ng blind yan eh. Yung mga blind kailangan din ng nagsusulat. So, ino-authorize ng COMELEC na yung pinakamalapit mong kamag-anak na pinagkakatiwalaan mo kung sino man sa pamilya nyo na pwede mag-assist sa'yo. Ngayon, kung walang mag-a-assist sa'yo sa nakasama mo, sila mismo, ako tulad ng sinabi ko kanina, pwede sila dun mag-assist, no? Yung mga naka-assign sa atin sa COMELEC na mga nasa eleksyon, no? Pwede silang mag-assist sa voters na yan na hindi makasulat mag-isa. Okay? Kasi putol lang kamay, kung blind siya, or may difficulty in understanding, for example, pero naintindihan naman niya, pwede siyang i-assist, no? So may mga ganong sitwasyon. So, yung naka-wheelchair, kaya din niya mag-vote mag-isa. Lalo na kung nakakabasa siya. Ang problema, hindi niya kailangan ng assistor, no? Kaya niya ilagay yung balota niya, kaya niya fill upan yung balota niya, kaya niya kung sino isulat na kandidato, kaya niyang gawin yon, lalo kung literate siya. Ang problema lang, yung pag-akyat o pagbaba. Pero kung ang building may elevator, walang problema. Di ba? Kung ang building ay may accessibility features, walang problema. Nagkakaroon lang ng irritation yan, nagkakaroon lang ng disagreement, o nagkakaroon lang ng pagtatalo pagka hindi accessible yung room, yung pouring phrases. So, yun lang ang mga different types of disability na bumoboto. Pero kami, sinusulong namin kahit na yung merong intellectual disability, hindi natin alam kung ano pa yun nila Director James, no? You may konting pag-intindi, no? Difficulty in understanding, kung pwede dapat saan bumoto kasi karapatan din nila yun. These are people with intellectual yung IQ nila is not the level that we are supposed to be in accordance with their chronological or biological age, no? So ibig sabihin, kung may mga tao kasi na 21 years old, no, or 18 years old, pero ang thinking nila ay mga 7 years old. Ganon, no? Yes. Eto ba papayagan bumoto? Dapat papayagan. Yun ang sinasabi namin kasi naiintindihan naman nila. At saka age naman ang sinasabi, no? Hindi naman yung intellectual capacity of understanding ang dapat age of majority or at age voting age, no? Yun ang sinasabi namin na may yun ang different types of disability na kino-consider under na pwedeng bumoto. Opo. So, nabanggit niyo po kanina na may mga listahan po ng PWDs na maaaring na kailangan pong ma-accomplish bago po magkaroon tayo ng eleksyon. Ngayon po, ang tanong po namin... Hindi kailangan ma-accomplish yun bago Apo. magka-eleksyon, no? Hindi ganun perspective. Meron talaga na tayong mga botante ng registration na with disability, registered voters with disability. At meron ng COMELEC
Kaya siguro, Nailipat na po ba yung listahan ng mga PWDs po for 2016 po? saan ililipat? Naipaano na po ba na parang na-finalize na po ba, meron po ba kayong information na natanggap na ito na po yung may finalist na Siguro si Director James ang makakasagot niyan. Apo. Sa COMELEC natin itanong. Apo. Okay, sige. So, sa inyo po, sa inyong ating mga PWDs to, Mr. Mantilla, meron din po ba kayong information on yun po yung mga sinabi po ni Mr. Mateo Lee po. Meron din po ba kayong mga information na ganun po? Saklaw niyo po ba yung mga ganung klaseng information po? Okay. Sa akin, wala, hindi ko alam. Opo, hindi po na-disseminate pa po sa inyo. Hmm. Pero sa inyo po, Mr. De La Cruz po, meron po ba kayong mga kaalaman po about sa mga information na to? Saan yan? Sa listahan? Opo. Yung from the voting registration po, katulad po ng diniscuss ni Mr. Mateo po kanina, lahat po ba ng mga diniscuss na po yun ay may sarili po kayong kaalaman tungkol sa mga informasyon na po yun? Alam ko na yung information na gano'n. Pero yung sa listahan na ililipat, wala pa. Wala pa po. Sa inyo naman po, Mr. Pagaduan, bilang presidente ng senior citizen, ano pong masasabi niyo sa... Kung during the pre-registration, sana mabigyan ng katanungan ang mga senior citizen kung magkakaroon, i-allow tayo ng isang centralized ground floor polling place, no? At sa mga regular na presinto na kung saan may nasa third floor, fourth floor ng isang eskwelahan, ay pipili po yung mga senior citizen na sa tingin niya hindi niya kayang umakyat, so ang pipili na o i-checkin niya yung sa ground floor. So yun ang isang listahan na kung saan may separate mo ang mga senior citizen doon sa dati nilang presinto to a special precinct for them para yung accessible nung at yung comfortability ng isang matanda ay madali para sa kanya ang bumoto. Kasama. Yun po, for PWDs naman, para po sa ating mga kaibigan na PWDs po, katulad po ng sinabi po ni Mr. Pagaduan po, maaari rin nyo rin po bang isalaysay kung ano rin po yung mga kahilingan nyo para po naman sa mga PWDs, para po magkaroon sila ng mas accessible na election po ngayong darating na 2016. Kagaya po ng sinabi ni Kuya, kasi yung pong linya, Apo. karamihan kasi yung mga linya sa senior citizen. So kung mas maganda existing na yung linya na yon, ba't hindi natin subukan ibukod yung PWD? Kasi yung senior citizen kasi marami, tapos bukod doon, yung kung meron sariling linya yung PWD, at least merong special na ano doon na lugar sa kagaya ng naka-wheelchair o yung naka-crutches, kung meron sarili ding linya, ma-assist lahat. Kasi sa akin lang kasi ang nag-assist kasi sa PWD tsaka senior citizen iisa. Apo. So parang sa kabuuan iisa lang yung nahating atensyon ganon. Yun So, lang. ang sa side nyo po is, gusto nyo pong magkaroon po ng sariling particular assistors po para po sa mga Apo. kagaya nyo pong PWDs. Sa inyo naman po, Mr. Mateo po, ano naman po mga suggestion nyo rin po tungkol po dun sa mga nabanggit ng ating iba pong mga kasapi dito sa ating talk show? Unang-una, nakatakda na sa mga batas natin ang mga proseso na dapat gawin, no? Ang kailangan lang naman natin ay sundin 'yon. Halimbawa, kung ang senior citizen gusto nilang magkaroon ng sariling maisama sila sa ground floor, nagpa-update ba ho sila ng record nila nung nakaraang registration? Kasi kung hindi ho kayo nagpa-update ng mga records ninyo nung nakaraang registration, hindi ho kayo may lilipat sa ground floor. Kaya ganun din ang person with disability. Hindi naman kailangan may sarili ding
assistor yung person with disability kasi konti lang naman yan. Kaya yan i-assist no ng ating komisyon ng election sa panahon ng botohan. Ang importante lang, malinaw lang na dapat siguro yung mga volunteers din natin like PPCRB, NAMPREL, ano pa ba iba doon. Pag naghanap ng pangalan yung mga persons with disability sa listing, kasi minsan ang hirap hanapin, no? Punta, may ikot-ikot ka, akit ka kung saan-saan, di ba? Sana merong pa lang sa umpisa ng eskwelahan, sa gate pa lang, meron ng mga volunteers tayo, Director James, no? Na magtuturo sa ating mga senior citizen o person with disability para hanapin yung kanilang mga pangalan at kung saan sila naka-designate para mas mabilis po yung proseso. Sa tingin ko yun ang problema lang sa panahon ng halalan yung pagkuha mo ng iyong number kung saan ka nakapwesto, no? So kung yan maayos yan at may papatupad ng maayos hanggang doon sa place ng botohan nila, magiging madali ang proseso natin sa pagboto. Okay po. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. At ngayon po, magbabalik po ang ating programa para po sa susunod na kabanata. Sa ilang sandali lamang, atin muna pong pakinggan ang awiting pinamagatang Ipanalo ang Pamilyang Pilipino ni Casey Tandingan at Kokoy Baldo. Ang awiting ito ay para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Ito ay naglalayong hikayatin ng bawat Pilipino na maging matalinong botante at hindi maisantabi ang karapatan ng buong sambayanan.